Nagulangtang ang bansa matapos ihayag sa publiko ang munay plano ng ilang grupo na magsasagawa ng assassination laban kay Pangulong Godin Jr. bilang paghihiganti sakaling may masamang mangyari kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang matapang na pahayag na buhay kapalit ng buhay ay nagdulot ng takot at pangamba sa publiko. Ayon sa mga ulat, may mga hindi pa pinangalanang grupo na nagbanta na gawin ang naturang plano bilang tugon kung mapahamak si VP Sara. Ang banta ay kaugnay ng mga lumalabas na ulat na umano'y may tangkang pag-atake sa buhay ng Vice Presidente. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad, nagpayag na ng pagkabahala ang mga opisyal ng gobyerno at mga security experts sa posibilidad ng eskalasyon ng karahasan. Dahil sa malalang tensyon, nananawagan ng opisyal ng gobyerno at mga lider ng simbahan sa publiko na manatiling kalmado at huwag magpadala sa takot. Patuloy namang pinagtitibay ang seguridad ng parehong kampo ni Kuting Jr. at VP Sara upang maiwasan ang anumang insidente. Habang patuloy na inaantabayanan ng mga susunod na kaganapan, umaasa ang taong bayan na mananaig ang kapayapaan at ang pambansang interes sa kabila ng mga banta. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Punta na threat to na the national security, threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the future of this country. Tangin ninyo, hayop kayo. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. Doon Wag nakatayo na ang wag nyong FBR. sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Nangyari na ho ang kinatatakutan ng mga tao dyan sa Malacanang. Yung mga retired men in uniform nagsasalita na ho sa mga kalukuhan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Etong si Kap Dado, pakinggan ho natin mamaya ang kanyang mga punto de vista. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ako sa PH Update, isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga mga kababayan, view check muna ho tayo. Ito hong video nitong si Vice President Sara Duterte noong November 24, meron na hong 10 million views. Palakpakan ho natin. Grabe naman yan. Ibang klase ho talaga tong si VP Sara, ha. Gaano ho karami? 268,000 ang heart react, mahigit 100,000 ang like react niya. Habang itong si Marcos Jr. nakakuha lang ho ng 400,000 views. Sa views pa lang, nakikitang-kita naman ho natin kung sinong panalo, di ba? Sa react pa lang, kitang-kita na ho natin kung sinong mahal na sambayanan, di ba? Yan ho mga kababayan, ang kagandahan ho kasi dito, yung reach ng dalawang page na yan, hindi lang ho, puro Marcos, puro Duterte, lahat ho yan, kumbaga nagkanda halo-halo na. Kasi noong panahon ng eleksyon, yung dalawang taga-suporta niyan, nag-isa. Kumbaga, finalo ho, yung mga taga-suporta ni VP Sara, finalo ho yang si Marcos Jr. Yung mga, kung tawagin mga loyalista, yung ibang mga tangang loyalista, hindi ho lahat marami na hong namulat. Finalo naman ho, etong Facebook page na to ni VP Sara. Kaya etong mga nakikita nating figure dito, ito yung kumbaga suma total ng mga naging taga-suporta nitong dalawang individual na to. Ngayon ho mga kababayan, pakinggan ho natin kung ano itong mga punto de vista na to nitong si Kap Dado Enrique. Kap, pagka nagkaroon na ho ng kayo ho ang tatrabaho sa House of Representatives. Siya ho ang gagawin nating tagakatay ng mga crocodile. Yung mga matatabang crocodile, siya ho ang kakatay, tutulungan ho natin siya. Pakinggan ho natin itong si Kap Dado Enrique. Ni Commander Bukay. Huwag tayong tablan yan. Putang mga konsensya. Hindi tayo tablan yan. Kasi yung mga ganyan, silakbo ng damdamin, di na nag-iisip Di na nag-iisip. Okay? So, bago kami tumigil mag-vlog, bago kami matigil mag-vlog, at least isipin muna natin, satellite view muna tayo. Satellite view. Okay? Kapon tinawagan ako ng mga ibang commander. Naku. Talagang gigil. Pero
ang ano dyan is, Mga commander na ho, ha? walang kayo nakita sa akin. Mga commander, ano? Lahat, nationwide. Pag wala kayo na dinig sa akin, walang hudyat, the mere fact na makita nyo ko, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Naku po. Duterte. Okay. Sabi nyo, neutral tayo. Sabi nyo, neutral. Kailangan neutral. Eh, puti kasi neutral ka, tingnan nyo AFP, neutral. AFP, neutral. Okay. Pati AFP, sasabunin ko. Sorry mga AFP sasabunin ko kayo. Okay. Yung statement in time, minura-mura ang presidente, minura-murang tapos gigil na yung tao. Putangin na ninyo, kayo, BBM. Manggagamit ka talaga gago ka Gago ka talaga Oh, presidente ng Pilipinas, gago ka Tarantado ka napakawalang yamo Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Putangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test. Naku po, yari ka dyan. Yari ka dyan, Marcos Jr. Simple lang naman kasi bakit ayaw mo magpapulburon test. Magpa-D-test ka na, Marcos Jr. para wala na tayong problema. Gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Mahalaga yung boto mo. Paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Sorry. Mga kapitbahay ko, Kainit ng ulo, kaya ayoko mag-vlog Umiinit ang ulo ko Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putangin na ka. Gago, sorry. Gigil ako Malaga nagpapasorry naman po siya. Hindi nga, dalauyan ang sama ng loob. Hayaan nating ilabas nitong si Kap Dado Enrique, ang kanyang saloobin dito sa video na to. At majority ng ating mga kababayan, yan ang sentimiento dito sa administrasyon na to. Yan makikita natin dito sa mga ganitong klaseng figure. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. 10 million, ayan 10 million views sa loob lamang ng ilang araw, 3 araw. 10 million views ang nanood dito kay Vice President Sara Duterte at ang majority ng mga nanood nito gusto nila ang sinasabi ni VP. Habang dito kay Marcos Jr., meron lang siyang 451,000 views. At majority dito sa mga views na to, asan na yung mga loyalista? Magsilabasan kayo. Hoy! Mga loyalista, kahit dito lang sa video ng amo nyong bangag, panoorin nyo at mag-react naman kayo ng heart. Hindi tatalab yung 200,000 trolls na binabayaran nyo. Naku, walang kwenta yan. O baka 200, yung iba kinukuha pa yung pambayad kaya hindi nakakapag-react lahat. Dito pa lang makikita na natin ang totoong sentimiento ng sambayanan. Tuloy natin. Maklase talaga tong si Kap Dado. Kaya ito gusto kong trumabaho kung sakaling trinabaho yung House of Representatives. Ito yung kakatay sa mga crocodile do. Di ba, Kap Dado? Ito yung gusto kong kumatay doon. Walang lalabas at walang palalabasin at walang papapasuking crocodile. Yung mga nasa labas, huwag na kayong pumasok dahil yung mga crocodile doon, lilitsunin namin. Tangin na hayop ka. Ngayon ka lilitaw, tatapang-tapangan ka, gago. Tangina mo. Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos! Yun. Ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago! Tanga! Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. Yan lang isa sa mga kumbaga merong boses na naririnig.
Pero kung kausapin ho natin yung mga ordinaryong Pilipino sa karsada na taga-suporta ni BP Sara, baka hindi lang ho yan, ganyan ang sabihin nila. Kumbaga ito, pinapakita natin para, kumbaga medyo mag-init yung damdamin ng iba natin mga kababayan dyan. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Sasamahin kayo lahat sa akin eh. Ang ano na to, no? Tanin niyo yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Para hindi tayo mawala eh. Para hindi tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip. No? Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka eh. Galit na eh. Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig niyo yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol. Kinokontrol namin, yung galit namin. That's Control pa ho yan ha. Paano na lang pagka hindi na nag-control itong si Sir Dado? courage. Kap Dado. Courage is not just plain na tapang. That's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage is the ability to control yourself. Control your fear, control everything. And perform the mission. That's courage. Yung you do the right things. Yung properly, hindi yung ganyan na, ayan na. Putang inang yan. Magano na, magkalsada na tayo. Putang inang yan, gago. Magkakalsada ka, bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA? Galit kayo kay Mama Mary? Doon kayo magano, doon nyo dinidirect yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit eh. Yun yung tanong ko eh, bakit hindi sa Kongreso? No. Ba't hindi sa Kongreso? Nandun yung ano eh. Tapos doon, veterans, punta kayo, support kay ano, kay Inday, doon kayo magsalita-salita. Nang puta. O sige, veteran. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand? Yung issue. Nakakalimutan yung issue, bangag yung presidente. Bangag, tapos nakawan. Yun yung issue. Yun din ho yung ano, yun din ho yung issue na rini-raise ni FPRRD, di ba? Kagaya na itong rini-raise nitong si Sir Dado. Yan ang issue. Bangag si Marcos Jr. Sa AFP, okay lang ho ba na bangag ang inyong commander-in-chief? Kung okay lang, sabi ni Tatay Digong, edi palakpakan, walang problema yan. Tayo magagawa dyan, ika nga, di ba? Issue. O nagsalita ang Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos nun eh, inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Tangin lang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin niyo yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Eh si Inday Sara nga, she's implementing the Constitution. She's abiding by the Constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos. Kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao. Yun ho yun. Nakuha nitong si Attorney Dado. Yun ho talagang katotohanan doon.
Yun lang ho talaga ang kumbaga pumipigil sa sambayan ng Pilipino. Dahil kung sakaling nagtawag ang mga Duterte, itong nakikita nyong 10 million na to, yan nung nakikita nyong 10 million views na yan, malamang sa malamang, lalabas ho lahat yan sa karsada. Yang nakikita nyo hong mahigit 200,000 heart na yan, o 100,000 like na yan, lalabas ho yan lahat sa karsada. Lalo na itong 200,000 na to, lalabas ho yan, panigurado. 100% lalabas ho yan pagka nanawagan itong mga Duterte na to. Pagka talagang umabot na sa sukdulan at ipapa-aresto itong si Vice President Sara Duterte. People power. Wala. Minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo, labas na tayo. Hindi nyo nga. Kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Dami ko na sinabi, nawala na ako. So, una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Uhuliin na si Inday. Huliin siya. Isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda dyan, kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP. Nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the Vice President. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Bangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo, nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang Kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila, na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto, ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Putangina, sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs.
Yung food Correct. security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga Yung- na yan is a threat to national security. Mahinay. Palakpakan ho muna natin itong si Kapdado. Ang tagal na natin di nagagawa ng reaction itong si Kapdado. Bigla ho natin napanood to. Bigla ho tayong grabe. Sabi ko, ibang klase talaga itong si Kap. Palakpakan ho natin. Kapa, pagka kakatayin na natin yung mga buhaya, ikaw kakatayin ng mga yun. Matindi ho yan nung kinukwento niya kung paano niya kakatayin yung mga buhaya dyan sa House of Representatives. Naku, baka bumilib ho kayo dito kay Kapdado. Tayo pa kayo. Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan yung nga NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Yun! Palakpakan ho natin itong si Kapdado. Yun ho ang katotohanan doon. Ang galing talaga. Tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte. Kung gusto nyo ho ang sinasabi ni Kapdado, isang heart, isang subscribe, at isang comment dyan, mga kababayan. Is a threat to your political ambition. Is a Correct. threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Doon Wag nakatayo. na ang wag mga nyong FDF. sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin na yung lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago Good. kayo. Galit na ho si Kapdado. Yan ho ang sentimiento na majority sa ating mga kababayan ngayong mga panahon. Subukan nyo saktan itong si Vice President Sara Duterte. May kalalagyan kayong lahat. Tangina ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Pinsan ho siya ni Tatay Diggs. Huwag na ho kayo ito. Pinsan ho siya ni Tatay Diggs. First cousin. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo Galing kami dyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming excuse me, yung mga aso tumapanik the president is being desperate already. Parang kakausapin yung mga junior officer, kakausapin yung mga bakit hindi na makausap? It is an admittance na the president, the former president believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan usapin ng mga junior. Putang ina. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate, you are tolerating, every day that you are tolerating this wrongdoing in government.
kung sakaling umabot sa punto, 'di ba, na talagang bumaliktad na sitwasyon. Gusto kong kutusan ng beses itong si ano, yung dalawa, isa sa'yo. You are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces. Makinig kayo sa akin. Nakaset up yung bansa natin para civil war. Ha? Kayong mga Pilipino, makinig kayo. Kayong mga madada ng mga Pilipino, makinig kayo. Putang ina, panay salita-salita, panay yabang eh. Hindi nyo ba naiisip na tayo magbabanggaan tayo lahat? Kaya AFP, PNP, pigilan nyo to. Pigilan nyo. Mawawalan kayo ng papel pagka hindi nyo ginawa yung papel ninyo. Ano yung papel ninyo? Papel ninyo ay you support and defend the Filipino people. You defend the Filipino people. You uphold the Constitution. Ang ginagawa nitong mga putang ng mga politikon to na tinotolerate ninyo, they are now using the Constitution. No? Binababo nila, ginagago kayo, ginagawa kayong tamukyo. Utusan lang kayo eh. They are using the Constitution to quell the resistance brewing because this resistance ang totoong Pilipino. And you are becoming an instrument of these stupid people in government because you are tolerating them. Tangin lang yan. Correct. And if we have to draw the line, we will draw the line. Magpatayan tayo kung gusto ninyo. But you have the power to stop this, armed forces. Because kami, hindi kami papayag na mauwi tayo sa droga. Mauwi tayo sa nakawan ng mga putangin ng mga congressman na yan. Hindi kami papayag. We are that close already. We are that close na mag-declare kami ng revolution. Putangin na ninyo, sabihin nyo, kami, babanatan nyo kami ng ng rebellion. Putangin na ninyo lahat. People of the Philippines, we the sovereign Filipino people, Constitution, ito lang kayo sa ilalim. Huwag nyo kaming gaguhin, huwag nyo kaming gabitan ng konstitusyon, tangina ninyo. Kami may-ari ng konstitusyon. Kami ang nagpapatupad ng konstitusyon. Kung kinakailangan namin magkaroon ng court order, kami, People's Court, aarestuhin namin lahat yan. Putang ina nyo, hayop kayo. Gago kayo. Armed Forces, ginagago kayo ng mga gagong politiko na yan. Ginagamit kayo. And here you are, nagre-relax kayo. And yung Duterte na matanda, sinasabi, kakausapin niyo yung mga junior officer. What does that make of you? Kayong mga nasa itas, panay kayong mga walang bayag. Panay kayong mga bayaran. Yun ang dating eh. Namputya. Ano na nangyari sa serbisyo? Iniwanan namin niya matino. Tapos here you are, naghahanap kayong promotion, naghihintay. Putang ina. Dapat kayo, ang iniisip nyo, AFP, kung paano matitigil ito. Simple, doon kayo sa tama. Ano ba yung tama? Tama lang yan. Tama ba yung nakawan? Tama ba yung may droga? You get the president to take a hair follicle drug test. That's the right thing to do. Wag ho kayong panghinaan ng loob sa mga kababayan natin na sobrang nalulungkot ngayong mga panahon na to. May pag-asa pa ho. Meron pa pag-asa. Hindi ho tayo nag-iisa dito sa laban na to, ika nga. Meron Kapdado, meron BP Sara, at ang pinakamatindi dyan, panalangin ho. Manalangin ho tayo dahil ang mga nangyayaring ito, base dito sa mga sinasabi ni Kapdado, talagang nakakabahala na ho mga kababayan. Nakakabahala na ho. Hindi sinusubukan ho nating imaginein itong mga senaryong sinasabi nitong si Kapdado. Nakakatakot ho yan, sa totoo lang. Kasi kung sakaling maisakatuparan o mangyari lahat ng linalarong senaryo nitong si Kapdado, kawawa ho dito sa bayan ng Pilipino. Wala naman ho tayong magagawa. Payag ho ba tayo?
sa loob pa ng mga ilang taon ganito ho ang ating pamahalaan. Walang humpay na pagnanakaw, droga, kriminalidad. Talagang hindi ho natin malaman kung saan ang patutunguhan ng bansang to. Kaya kailangan ho talaga nating maging handa sa kung kung ano mang susunod na mangyayari dito sa bansa na to. Kailangan ho natin maging handa. Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang lulusob dyan sa Malacanang. Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang magpapadrug test. Magkakalasog-lasog yung presidente na yan. Punta na threat to na the national security, threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the future of this country. Putang ina nyo, hayop kayo. Ginagago nyo Pilipino. Nasaan na yung pera? AFP, kung nung pa kayo tumayo, mabebenta ba yung ginto? Mabebenta ba? Kung tumayo kayo, AFP. Matatransfer ba yung 89 billion nung PhilHealth? Ha? Nasaan yung Marley Kapan? 250 billion. Nasaan na? Tapos magagastos ba yung budget? Hindi pa tapos ang taon, ubos na yung budget, wala nang pera. Ano gagawin natin? Tangin na mo. Gago. Tangin ng presidente yan. O tapos magtatapang-tapangan ka ngayon, BBM. Ay, nako. At kayo mga kababayan, panay dakdak, ganyan. Tapos maninira pa yung iba dyan, mga DDS. Yung mga troll, putangin na nyo, hayop kayo mga troll, mamamatay kayo, sabi ko sa inyo. Pag umikot ang gulong, yari kayo. Una, Yari kayo kay Kaptado. Ay, yung mga troll kayo, nako, yung opisina nyo, ako susugod dyan. Kasama ko si Kaptado. Kap, sugurin natin yung opisina. unahin ko kayo, mga troll, tanginan nyo. Mga perwi, Kap, yung tanong natin dun sa mga kakilala natin, alam nila kung saan yung opisina nila. Pag danat na natin sa opisina nila, ipadlak natin yung opisina nitong mga trolls na to. Kahit kayo na sa ibang bansa, papupuntahan ko kayo ng mga, mga tauhan ko. Puta, yayariin kayo. Ang tatapang ninyo. Matanggap kayo ng pera. Barya-barya lang, ibebenta nyo yung bansa natin. Tangin na nyo. Yeah. Mga kababayan, ang dyan, hindi ito pasikatan hindi ito ang palakasan ng boses Ang pinaglalaban ninyo, yung future ng bansa ninyo. Yung future ng Pilipinas. Ninakawan na tayo na ninakawan Putangin na itong Congress natin, tarantado, akala mo lalaki ng boto, uupakan nila yung Vice Presidente, 32 million ng boto. Sila tigda 200,000 lang hanggang 300, yung iba nga 100,000 lang ang boto. Yung iba dyan, party list lang Anong karapatan ng mga tarantadong yan, ha? Kung sakaling umikot tong gulong, no, kung magno-nominate ako ng isa sa magiging opisyal nitong si Vice President Sara Duterte, Itong si Kapdado, isa ho yan kasi ngayong nasa baba tayo, magkakasama tayo, ika nga Kaya pagka umakyat tayo dun sa taas, sa tingin ho natin, ang prinsipyo ng mama na to, hindi mabibili ito. No, kasi kung malamang ito sigurado tayo, merong nakikipag-usap dyan para manahimik na yung mama na yan. Merong makikipag-usap, panigurado. Malilit na vlogger nga, kinakausap para manahimik na Di ba? Magkano yung sabi ni Banat Bay? 500,000 kada buwan. Yan pa ho ba kayang dating nasa AFP? Yan pa hindi nila kakausapin. Kaya sigurado ho tayo mga kababayan, yung mama na yan, merong prinsipyo yan. At meron yung mga bolang kristal niyan, nasa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pati dito sa leeg, meron siya 2 bolang kristal. Na upakan ang Vice Presidente, upakan ng Presidente dati, si Duterte, at upakan ng mga government employee, Office of the Vice President. Anong karapatan nila? In aid of legislation, putangin ang mga yan. AFP, tigil nyo na to. Magkakaano ho yan, si Betran, si Kapdado, si General Macanas, pagka sila ho tumatrabaho. AFP, PNP, tigil nyo na to kasi kalaban nyo kami. Kalaban nyo kami. Taong bayan ang kalaban ninyo, hindi kayo mananalo. Kayo tumayo para sa taong bayan. At ipakita nyo tatayo kayo para sa taong bayan. Kasi pag ang taong bayan lumabas sa kalsada, lahat kami lalabas sa kalsada. One time, big time. Isang panawagan lang ni VP Sara, 10 million ho pinag-uusapan natin dito. 300,000 heart, 100,000 na like. Yung mga nag-heart ho doon, talagang makikipagbalagbagan yun kay VP Sara.
Yung mga nag-carry act, makikipagbalagbagan yan. Isang tawag lang ni BP Sara, punta ho tayo lahat sa EDSA. Pupunta ho tayo. Sabi ni PRRD, punta tayo dyan sa isang lugar, magtipon-tipon tayo. Tignan natin kung saan aabutin itong mga pulis na to. Nung bomba-bomba, magkakagulo ho Pilipinas. Sigurado, magkakagulo ho Pilipinas. Magkakagulo ho. Akala ni Marbil makokontrol niya ang taong bayan. Kung nakontrol nila yung sa KOJC, ibang usapan na ho ito. Iba't ibang relihiyon na ang aanib dito sa pagkilos na to. Maging tayo dito sa PH Update, isang panawagan ni Tatay Digong, ni BP Sara, pupunta ho tayo. Tayo'y mananawagan dito sa channel na to na dumalo yung ating mga kababayan sa gaganaping pagkilos kung ano pa man yan. Yun ang sigurado dito. Kaya wag nyo nang hintayin na umabot tayo doon sa punto na yun dahil hindi nyo magugustuhan ang magiging resulta niyan. Panigurado. At tapusin namin to. Anong petsa ngayon? 26 ngayon. Magpahinga kayo mga kababayan. Mag one time, big time tayo. 29, lumabas tayo. Kinabukasan, araw ni Bonifacio. One time, big time. Lahat kayo ng mga Duterte. Lahat kayo. Duterte, mismo lumabas ka. Sara Duterte, mismo ikaw, lumabas ka. Lahat kayo, pamilyang Duterte. Lahat kayo ng mga follower, mga politiko para kay Duterte, lumabas kayo. One time, big time. Tapusin na natin to. Magpasko tayo ng maayos. Utaragis tayo. At pagka sumagasa sa atin ang PNP at AFP, malalaman natin kung para sa taong bayan sila. One time, big time. Maglabasan kayo sa lungganin nyo. Para lang isang buong bansa, ayusin muna natin. Wala munang negosyo, wala munang mga kain-kain sa restaurant, wala munang mga mga kabit-kabit. Putang yan. Yung mga may bet ka dyan, wala munang saubos. Ano muna tayo? One time, big time. Anong petsa ba yung 29? Ano yung 29? Friday Cup. Anong araw yun? Ano ba yun? Wednesday, Tuesday. 26, 27, 28, 29. Biyernes. Friday. Alamin ninyo kung saan kayo pupunta. Hindi, sa EDSA ba? Sa EDSA ba o sa Kongreso? Saan tayo? Ako, type ko sa Kongreso eh. Gusto ko isa lang yung Kongreso na yan eh. Ito ang gusto ko kay Kap ha, yung mga krokodil natin dyan. Ang mga yan. Ano yung abusado? Naku, uubusin kayo ni Kap. Kayong mga PNP na haharang, kayong mga crowd control, ha? Kayong mga PNP na crowd control, magsuot kayo ng puti na ribbon, ha? Para ipakita ninyo, para kayo sa taong bayan. Pulis ng taong bayan, ha? Pulis ng Pilipino, hindi Philippine National Police. Baguhin na natin yung pangalan. Pulis ng Pilipino. Puta lang yan. Baguhin na natin. Pagka nakitang nakaputi kayo, hindi kayo sasaktan ng taong bayan. Hindi kayo, protektahan pa rin yung taong bayan. Pero yung tumanggap kayo ng order at gawin niyo, titirgasin niyo yung mga tao. Nako, yari kayo sa amin. Yayariin namin kayo. Gusto nyo ng gulo. Hindi kami nagdadala ng gulo. Kayo nagdala ng gulo. AFP, PNP. Kasi hindi kayo tumatayo. Sabi ko nga, every day na hindi kayo tumatayo, you are bringing us closer to a narco state. To a state of communism. Tingnan niyo ginagawa sa Congress. Convicted. Ang putang inang yan. Convicted. Nagko-contempt ng isang Pilipino na walang kamalay-malay. Tang-inang yan. At in the premise na they're investigating 125 million na OBP na confidential fund. Confidential nga, gago. Tang-inan nyo. Tapos yung billion-billion sa presidente, hindi nyo imbestigahan. What kind of legislation will you get out of investigating the OBP na 125 million confidential fund which happened in 2022, 2024 na, 2025 budget na pinag-uusapan. Tang-ina nyo. Tapos nun, pipilit ninyo imbestigahan yung isang single agency. Imbestigahin nyo dapat lahat ng agency na may confidential fund, starting with the Office of the President. Correct. Taragis kayo. Ginagamit yung mga posisyon ninyo, ginagamit yung agency ninyo, binaboy nyo eh. Sobra-sobra kayong ng power.
Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Tingnan ho natin kung saan yung Friday movement na yan, kung saan magtitipon-tipon ng mga kababayan natin ang gusto ng pagbabago. At para dun sa mga nanood sa video ni VP at nag-heart, nag-like, nag-react, makiisa ho kayo. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw Pilipinas!